Matapos winanchat ni Sakamoto ng suntok itong si Gucci at nadugunan pa ng buong kotse na hinila ni Sakamoto, ay ngayon nire-review na natin ang chapter 117 and 118 ng Sakamoto Days. Sa wakas masasaksihan na natin ngayon mga kaibigan ang isa sa napakaseryosong sitwasyon ngayon ni Rion, na kung saan ay natrap lang naman sila mga kaibigan sa isang tunnel na punong-puno ng poison gas. Kung kaya't sa episode na ito ay matutunghayan nyo ang kanilang gagawin upang matalo si Koba at ang napakatindi at nakakabiglang pangyayari. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena dito kay Koba na nagsasalita na sabing ang poison gas daw na ito ay pumapatay daw ng isang tao in under 10 minutes lang. At para nga sa iba ay under a minute lang daw ay namamatay na sila. At nasa kanya lang daw ngayon ang antidote. Tanong naman ni Rion na paano na sa kanila lang daw gumagana ng mabilis ang poison na ito. Nasabi naman ni Nagumo na may rule daw siguro ang poison na yan. May kita naman na naglabas na ng assault rifle itong si Koba na sabing kahit na malaman pa raw nila ang rule na yan ay di pa rin daw yan makakatulong sa kanila. Sabay nagbarila na sila dito mga kaibigan, subalit nag-take shift naman si Nagumo sa isang sasakyan na matapos niyan ay magkasabay naman na napasukan ng dugo si Rion at Nagumo na ikinabahala naman ni Uzuki. May kita naman si Kindaka na nasa isang sulok na kasulukuyang nagtitake cover sa mga atake ni Koba gamit ang assault rifle. Nasabing Nagumo at Akao, kailangan na nating magmadali dito, na matapos masabi ni Kindaka ay siya naman ngayon ang napasukan ng dugo. Kung kaya't nang nagtapos ang pagpapaulan ng mga bala nitong si Koba mga kaibigan ay sinabihan naman siya ni Nagumo na sabing, di ba huhulihin mo dapat ang mag-ina ng buhay? Sagot naman ni Koba na hindi naman daw yan problema sa kanya. Kasi ang mga hostage ay di naman daw talaga kailangan ng buhay as long as iisipin daw ng kanilang target na mga buhay pa ang mga hostage na yan. Na wala raw siyang pakialam dito kung mamamatay pa raw silang lahat dyan. Maya-maya pa ay nag-isip-isip naman ngayon si Nagumo na sabing ang poison daw na ito ay parehas raw na in-inhale nilang dalawa o nilang lahat dito at the same time. Na paanong silang dalawa lang daw ni Akao ang napuruan talaga ng gusto dito at sina Uzuki at ang mag-ina ay hindi. Na oo, sila naman lang daw talaga dito ang nakipaglaban sa tao pero di naman daw sila natamaan ng mga atake nito. Si Kindaka nga na nasa mas malayo ngayon na-poison na rin. Kaya masasabi niya na di raw ito nagbabase sa distance at di rin daw umaapekto ang poison base lamang sa bigat, kasarian o damit ng target, na nagbe-base ba raw kaya ito sa physical fitness. Na kung ganon, sila raw dapat ni Rion ang mas may resistance dito sa poison dahil mas fit pa raw sila kumpara sa isang average na tao. Maya-maya pa habang nag-a-analyze siya dito, may mga daga naman na dumaan sa kanyang gilid, na ang dalawang daga na tumatakbo ngayon biglang bumagsak, habang ang dalawa pa na natili lang sa pwesto nila ay di naman bumagsak mga kaibigan. Kaya nakakuha ngayon ng idea si Nagumo in which nang kumilos na si Rion at Kindaka, nasabi rito ni Rion kay Kindaka na ako nang bahala sa kanya, back-upan mo lang ako. Nasabi naman ni Kindaka na sino ka ba tingin mo? Pinigilan naman sila dito ni Nagumo na sabi nga walang kikilos sa inyo, sapagkat sa tingin daw niya the more na mas active daw sila the more na mas bumibilis daw ang pagkalat at epekto ng poison sa kanilang katawan. Nakuha naman ang pansin dito ni Koba mga kaibigan nang tumigil na sa pagkilos si Rion. Nasabi naman ni Kindaka na tama raw si Nagumo. Sagot naman ni Rion na hindi na raw gaano kasama sa pakiramdam kung di raw sila ngayon gumagalaw. Nasabi naman ni Kindaka na the more na mas binibilisan mo raw ang pagkilos ay the more na mas mabilis din daw ang pagkalat ng lason sa katawan mo, na kung ganyan daw kung ayaw raw nilang mamatay dapat na kailangan daw nilang patayin si Koba nang di naman kumikilos. Nasabi naman ni Koba na siguro ganyan daw, habang sa isipan naman nito ay sabi niya na nakuha na nila, kainis. Kung di lang daw sana huminto ang mga to sa pagkilos ay matagal na raw sana silang namatay sa ilalim lang ng ilang minuto. Na 100 times daw na mas matalino pa raw ang mga to kumpara daw kay Higuchi. Kung kaya't pinaulanan na niya ng mga bala si Rion na nasa likod ngayon ng sasakyan. Nasabi naman ni Rion na kung magpapatuloy daw ito ay wala raw silang chance sa pangmatagalang barilan. Nasa isipan naman ni Uzuki ay sabi niya na ngayon kaya ko nang patayin si Kindaka, na nasa kanyang tabi ng mga kaibigan, habang inaalala ngayon ni Uzuki ang sinabi sa kanya ni Asaki na maaaring may papatayin daw ito sa Alkamar Orphanage kung di raw nito mapapatay si Kindaka. Kaya ayon pa sa isipan ni Uzuki na kailangan na ba raw niyang patayin ngayon si Kindaka. Pero ano raw kaya mangyayari pagkatapos niyan, na it's now or never na raw. Subalit habang kinakabahan ngayon si Uzuki ay bigla naman siyang napasukan ng dugo. Nasabing lason. Nasabi naman ni Nagumo na pero hindi ka naman kumikilos diba? Paano ka nalason? Kaya napasabi naman si Uzuki na hindi. Sabi dito na magkasabay na inatake ni Uzuki ang batok ng mag-ina na nagpawala sa mga
malay nito. Nasabi naman ni Rion na, Uzuki, ano bang ginawa mo? Sagot naman ni Uzuki na, shh, ang pagiging physically active daw ay nagdedepende daw sa movements ng mga muscle. In other words, ang iyong heart rate ay pwede ring magpapabilis sa epekto daw ng lason. So kung tulog daw ang isang tao ay di raw gaanong kabilis ang epekto nito since na mahina raw ang heartbeat ng taong tulog. Kaya painis namang sabi ni Kindaka na so hindi lang daw pala na ang kanilang gagawin ay di kumilos, kundi ay di rin daw sila pwedeng magpanik pala dito. Napagalit namang sabi ni Rion na patalsikin na raw nila itong kaharap nila ngayon. Sabi naman ni Nagumo na, Akaw, huwag kang magalit kasi bibilis daw ang tibok ng puso nito kung galit ito. May kita naman na pinagbabaril na sila ngayon ni Koba. Nasabi pa ni Koba na gaya raw sa nasabi niya kanina na kahit malaman pa raw nila ang epekto ng kanyang lason ay wala pa rin daw itong silbi. Kaya binuksan naman ni Rion ang trunk ng sasakyan. Nasabi pa ni Nagumo na at this rate ay dahan-dahan daw talaga silang mamamatay. Nasabi naman ni Rion kay Kindaka na may armas ba raw ito sa sasakyan na to na pwede raw nilang gamitin para mapatay si Koba nang di gumagalaw. Na sa kanilang pagtingin mga kaibigan sa truck ay may kita ang isang wheelchair at 3 granada. Na habang nakatingin si Rion ay dito naman siya sinabihan ni Nagumo na, Hoy, Akaw, huwag mong sabihin na sabi naman ni Rion na alam kong kalokohan ito pero alam mo naman kung anong gagawin ng siraulong yun sa sitwasyon na ito, di ba? Nasabi naman ni Rion na may point to ito. Kaya may pumuka naman sa atensyon ngayon ni Koba nang may kita na sumakay na si Rion sa wheelchair habang si Nagumo ay tinanggalan na ng pin ang granada. Sabay hinagis ito kay Rion na naghanda na ng isang pinto ng sasakyan na panangga nito, na kung saan ay sa pagsabog ng granada ay nagsilbi namang propeller ang impact nito upang makapunta si Rion sa unahan gamit ang wheelchair na yan. Na ngayon may kitang nasa ibabaw na ni Koba itong si Rion na naghahanda na. Nasabi naman sa isipan ni Koba na ginamit nila ang wheelchair at granada bilang propulsion, in which ay dito na umatake si Rion gamit naman ang kutsilyo na nasangga naman ni Koba gamit ang kanyang rifle. Nasabing hindi mo kayang magbigay ng dagdag pang lakas sa mabagal mong ataking yan. Nice try. Subalit mabilis namang inatake ni Rion ang sikmura ni Koba mga kaibigan na sa sobrang lakas ay nagulat ito sapagkat pinaputok pala ni Rion ang baril nito mga kaibigan. Nasabi pa ni Koba na so pinarelax daw pala ni Rion ang katawan nito at ginamit ang recoil ng baril upang mapakilos ang kanyang sarili at maatake siya. So binaliktad ni Rion ang baril mga kaibigan at ginamit ang impact ng recoil para mapabilis niya ang kanyang pagkilos na walang ini-exert na energy. Sabay dito naman bilisang inatake ni Rion si Koba gamit ang kutsilyo at ang recoil ng baril at iniwas-iwasan naman ni Koba yan mga kaibigan. Nasabi naman sa isipan ni Kindaka na tama yan Akaw. Sa close combat ay mas mainam daw ang kutsilyo kesa sa baril. Subalit biglang binato ni Rion ang kanyang kutsilyo na ikinabigla naman ni Kindaka. May kita naman na blinak ngayon ni Koba ang kutsilyo niyan at ang kutsilyo ay papabalik na ngayon kay Rion na ngayon naghahanda naman ng baril at binalik ang kutsilyo mga kaibigan dahilan na bumalik naman ito kay Koba at nadaplisan pa dito si Koba na ikinainis nito na nang di pa nga siya nakaporma ng maayos ay dito naman nagsalita si Rion na tapos ka na. Subalit nang babarilin na sana ni Rion si Koba ay naubusan na pala ito ng bala na nagpainis naman kay Rion. Nasabi naman ni Kindaka na naubusan na siya ng bala kaya si Nagumo agad ang naghanda ngayon at makailang beses niyang binaril sana itong si Koba na naiwasan naman ito. Nasabing nice try. Wala pa raw siyang nakitang tao na tumatagal daw talaga na grabe ang pag-resist sa kanyang lason. Pero mga ilang minuto na lang daw natitira ngayon dito kay Rion bago raw ito tuluyang mamatay. Na ano na raw kaya nararamdaman ito ngayon? Na gusto na ba raw nitong magpakamatay bago pa raw ito mamatay sa poison? Yun ay nagulat naman si Koba na kumuha lang naman dito si Rion ng sigarilyo at sinindihan ito. Nasabi naman sa isipan ni Koba na sa ganitong klaseng sitwasyon daw ang pulse daw ni Rion ay hindi raw bumibilis. Nasabi naman ni Rion na antagal mo sapagkat biglang may lumabas na kamay sa kinatatayuan ni Koba na ang kamay na yun ay mahigpit na nakahawak sa kanyang paa. Sabay hinila siya mga kaibigan pailalim dahilan na gumuho ang kinatatayuan nito at may kita na ang humila pala sa kanya ay si Sakamoto mga kaibigan. Nasabi sa isipan ni Koba na saan ba raw ito nang galing? Sabi naman ni Sakamoto na ansama naman daw ng hangin dito, in which ay ayon naman kay Rion na poison gas daw yan. Tanong naman ni Sakamoto na ano? Sabi pa niya na hoy Akaw. Sagot naman ni Rion na ano? Habang sa isipan naman ni Koba ay sabi niya na tinalo ba raw ng lalaking to si Gucci? Nasabi naman ni Sakamoto na hindi naman daw mukhang malakas ang taong to na bakit daw napuruan ngayon si Rion. Sagot naman ni Rion na ang problema daw kasi dito ay ang lason daw nito na mas nagiging epektibo raw ito the more na mas kumikilos sila. Na the more na mas binibilisan mo raw ang iyong pagkilos ay bibilis din naman daw ang posibilidad na mamamatay ka. Nasagot naman ni Sakamoto na di niya raw nagigets kung kaya't nagpalabas na ng kutsilyo si Koba at inatake na si Sakamoto na naiwasan naman ito. Subalit dito na napasokan ng dugo si Sakamoto na umepekto na rin ang poison sa kanya. Nasabi pa ni Koba na nagsasayang lang daw ito ng enerhiya. Na nung nakapasok na raw ito sa tunnel ay naapektuhan na raw si Sakamoto ng lason sa moment na yon. Na kung mas mabilis daw ngayon ang pagtakbo-takbo o paggalaw-galaw nito si Sakamoto dito ay mas nauhulog daw ito tuloy sa kanyang tunay na lakas. Na dito naman kinariyon ay sabi rito ni Nagumo sa kanyang isipan na wala na raw silang oras pa para manatili dito sa sitwasyon na ito habang finifigure out pa lamang kung paano talunin itong si Koba kasi naaapektuhan na raw talaga ng
seryoso si Rion. Nasabi naman ni Koba na ang mga assassins ay napaka-fragile daw kung aalisin daw ang bilis nito. Nawala. Tapos na raw ngayon itong si Sakamoto. Kaya sagot naman ni Sakamoto na ang gagawin ko lang pala ang patayin kita ng dahan-dahan. Bagay na nagpagulat naman sa lahat dito sa loob ng tunnel. Kaya umatake na si Koba na sabing, sino ka ba sa tingin mo? May kita naman na nakatayo lang dito si Sakamoto mga kaibigan at nagawa siyang masaksak ni Koba. Bagay na ikinabahala ng gusto ni Rion at Uzuki. Sabalit nagawang masakal ni Sakamoto si Koba na ikinagulat naman ito. May kita naman na walang emosyon ngayon si Sakamoto kaya dito na siya makailang beses na inatake ni Koba gamit ang kutsilyo mga kaibigan habang si Sakamoto ay nanatili pa rin nakatayo. Habang sinasakal pa rin itong si Koba na patuloy pa rin ang pag-atake nito kay Sakamoto na ngayon nagpapanik na siya mga kaibigan na sa kanisipan ay sabi niya na ano ba itong lalaking to kasi may kita si Sakamoto na wala pa rin imik habang unti-unti namang nawawala na ng hininga si Koba. Nasabi pa nito na di raw natitinag o nagagalaw ang pwesto nitong lalaking to na matapos yan ay mas sinigpitan pa ni Sakamoto ang kanyang pagsakal mga kaibigan kaya di na ito naka-atake pa at may kita naman si Sakamoto na nakatingin lang sa kanya mga kaibigan na napaka-cold ng kanyang stare. Halimaw talaga si Sakamoto dito. Isang eksena na gumulat ng gusto kina Kindaka, Rion at Nagomo. Maya-maya pa ay nabitawan na nga ni Koba ang kutsilyo at binitawan na rin siya dito ni Sakamoto. Nasabi pa ni Sakamoto kina Rion na wikang tapos na. Natulala lang naman si Rion dito pero sumigaw naman si Kinda na bilisan nyo, pigilan nyo ang pagdurugo ni Sakamoto na baka'y mamamatay pa ito sa bleeding bago pa raw ito mapatay ng poison. Maya-maya pa ay nahanap na nila ang antidote ng lason at ininject na nila ito sa mag-ina. Sabi naman ni Konomi na ikaw rin po Mr. Kinda kakailangan nyo po ng antidote. Sagot naman ni Kinda na pwede naman daw silang dalawa lang ni Uzuki ang huling magtitake nito ang antidote kasi sila raw naman ang walang masyadong movements na ginawa kanina. Dito naman kina Nagomo ay nahanap niya rito sa internet mga kaibigan sina Koba na nasa JAA bounty site daw pala na ang bounties daw ni Higuchi at Koba o Kobayashi ay nasa 400 and 600 million daw pala ang bounties ng dalawa. Kaya sabi naman ni Rion na sa 1 billion daw pala ang worth nitong si Sakamoto kasi ito raw ang nagpabagsak sa dalawa. Nasabi naman ni Sakamoto na ayaw niya rong malist sa bounty site na yan. Maya-maya pa sinago mo naman ng tinawag ni Kindaka para bigyan ng antidote. Tinanong naman ni Rion si Sakamoto dito na kanina raw during sa laban. Napakabaliw daw ng ginawa nito. Na di ba raw ito natatakot na mamatay? Sagot naman ni Sakamoto na di raw kasi ang iniisip niya lang daw talaga ay kung gaano raw kaya katagal magtatagal si Rion kanina dahil sa lason. Kaya ang iniisip niya raw noon ay kung ano raw ang pinakamabilis na paraan para mapatay si Koba nang di raw siya kumikilos. Nasabi naman ni Rion na sa madaling salita ay mas natatakot raw itong si Sakamoto na mamatay sila. Na si Sakamoto raw pala ang tipo ng tao na pina-prioritize na talaga ang iba kaysa sa sarili nito. Na di niya raw alam na ganyan din daw pala si Sakamoto. Na sana ay patuloy raw na makahanap si Sakamoto ng mga taong papahalagahan talaga nito. Tanong naman ni Sakamoto na bakit ba? Sagot naman ni Rion na kasi mas nagpapalakas daw ito sa kanila bilang mga mandirigma at yan daw ang nagpapalakas sa mga kagaya nilang dalawa nitong si Rion at ni Sakamoto. Nasagot naman ni Sakamoto na so paano mo yan ginagawa? Tugon naman ni Rion na ewan ko lang. Bigla naman nagsalita dito si Uzuki na sabing paano kung kailangan mong ikonsidera ang buhay ng mga taong pinapahalagahan mo laban sa buhay ng ibang tao? Na ano ba rong gagawin mo? Sagot naman ni Rion na papatayin daw niya ang kahit ni sino na walang pag-aalinlangan para maprotektahan lang daw si Akira. Kahit na ang ibig sabihin niyan ay ang patayin daw ang kanyang sariling puso. Mga salitang nagpagulat naman kay Uzuki. Maya pa sinabihan naman ni Kinda kasi na Sakamoto na masama raw ito kasi mukhang hindi na raw sapat ang antidote para sa kanilang dalawa ni Uzuki. Kaya umalis naman si Uzuki na sabing baka may antidote pa sa lalaking yon. Titignan ko muna. Sinabihan naman ni Rion si Uzuki na nalason pa raw ito na dapat daw itong magpahinga at di gumalaw. Sagot naman ni Uzuki na ayos lang daw siya. Nasabi naman ni Rion na wag ka lang tumakbo, okay? Sagot naman ni Uzuki na okay. May kita naman si Uzuki na papalapit na kay Koba at nagawa niyang makuha ang isa pang antidote. Maya pa tumawag naman ulit si Asaki sa kanya. Nasabi naman ni Uzuki na Asaki, ano bang kailangan mo? Subalit iba ang sumagot dito at yan ay si Gaku pala na duguan ang mukha. Nasabing hindi, ako ito. Yo, okay. May pinapagawa sa iyo itong taong mukhang puwet na ayaw mong gawin ano. Sabi naman ni Uzuki na Gaku. Inuchi sabi naman ni Asaki na mukhang puwet, ang sama naman niya na wala ka talagang manners. Sagot naman ni Gaku na mamatay ka, sabay dinuruan niya mukha nito. Nasabi pa ni Gaku na yay, 2 points yun na. Kung kaya't sinuntok na naman siya ni Asaki. Nasabi naman ni Uzuki na Gaku, wag mo siyang asarin. Sabi naman dito ni Asaki na kilala kita kay, nagsasayang ka lang talaga ng oras dyan. Na trabaho naman daw talaga ng kuya na i-motivate ang kapatid nito, di ba? Na dapat ay tawagan na raw siya nito mamaya kung napatay na nito si Kindaka. Na dapat wag daw siyang i-disappoint nito kasi marami na raw disappointments ang ibinigay ni Uzuki sa kanya. Sabay pinatay na nito ang linya na sa isipan naman ni Uzuki ay sabi niya na hindi raw masamang tao si Kindaka na obvious daw yan base sa mga misyon nila. Pero kung hindi raw niya papatayin si Kindaka ay papatayin naman daw ang kanyang mga kaibigan sa orphanage. Nang iniisip ni Uzuki ang mga bagay na yan ay dito na niya naalala ang mga sinabi ni Rion kanina na papatayin daw niya ang kahit ni sino
sino nang walang pag-aalinlangan para maprotektahan lang si Akira, which is ang pamangkin ni Rion, kahit napatayin pa raw nito ang sarili nitong puso. Kaya sabi naman ni Uzuki na patayin ng sarili. Ang gusto ko lang naman ay maging malakas din. Sabay dito na niya binitawan ng antidote vial mga kaibigan upang tuluyan na itong mabasag. Subalit bigla namang dumating si Kindaka at sinalo ang antidote na yan, na habang hawak-hawak niya ito ay may kita naman ang labis na pagkagulat ni Uzuki na sabing Kindaka. Di naman sumagot si Kindaka na may masamang tingin na ngayon kay Uzuki, kaya sabi naman sa isipan ni Uzuki na patay ako nito. Nang maya-maya pa bigla nang mabilis na kumilos si Kindaka patungo sa kanya at binigay lang pala ang antidote sa kanya, na nang nabitawan na ito ni Kindaka dito sa kamay ni Uzuki ay napasukan na ito ng dugo at tuluyan ng bumagsak dahil sa epekto ng lason na masyadong nag-accelerate dahil sa movements na ginawa ni Kindaka. Di naman nakapagsalita ngayon si Uzuki sa gulat na pinagpapawisan talaga siya ng gusto. Nang di niya alam sa isang distance pala ay may kita rin si Rion na nakatingin sa kanila sapagkat nasaksihan pala nito ang buong pangyayari at may kita ang gulat nitong mukha mga kaibigan. So nakakabigla ang nangyari. Magpapakamatay na sana si Uzuki na nagresulta tuloy sa isang di inaasahang pangyayari mga kaibigan na gumulat kay Uzuki pati na kay Rion. Isang kaganapan na magre-resulta sa isa sa pinakamatinding laban sa buhay ni Sakamoto. Kaya tutok lang kayo kasi sa susunod na chapter ay ang final chapter na sa past ni Sakamoto, na doon niya talaga malalaman ang lahat ng mga nangyari sa kung bakit nasabi ni Kanaguri na pinatay daw ni Slur o X si Rion Akao at sa kung bakit nagkaharap noon sa past si Sakamoto at Uzuki. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.